Celine's POV. Matapos manood ng dancing fountain ay inaya kong kumain ni Lucas. Nagugutom na rin kasi kami pareho. Sa Jollibee ang pinili ko. Paborito ko kasi ang fast food chain na ito simula bata pa lamang ako. Yun nga lang madalang lang kaming makakain para sa seguridad namin. Ang Jollibee ito ay kakaiba. Wala kasi sa labas hanggang sa loob ay puros pagsinauna ang itsura. Pero mas maganda yun sa paningin ko imbis kasi na aircon ay bukas ang bintana. Sariwang hangin ang malalanghap mo. Hindi tulad sa syudad na polluted ang hangin. Puros itim na usok na nanggagaling sa sasakyan ng maaamoy. Dito kasi, imbis na sasakyan ay kalasang ginagamit nila. Ang lakas makaluma pero ang ganda, binabalik nilang dating nakasanayan. Minamahal pa rin nilang nakaraan. I feel like I am in the 18th century. Gabi na, mag-aalas 9 na rin kasi ng gabi kaya medyo tahimik na ang paligid. Tanging pagpadyak ng kabayo at kuliglig sa gabi ang maririnig. Si Lucas ay nakatingin pa rin sa cellphone niya na siyang kinaiinisan ko. Pagkatapos ng show sa dancing fountain kanina ay hindi na niya ako pinansin. Baka gusto niya yung babae kanina. Dumating ng order namin pero dut-dut pa rin si Lucas ng dut-dut sa cellphone niya. Napairap na lang ako sa kawalan at nagsimula ng kumain. Kung ayaw niyang kumain, wala na akong pake doon. Ilang sandali pa nagsalita si Lucas. Where do you want to go? Pwede ba magtagalog ka? Feel na feel kong nasa 18th century ako tapos Englishin mo lang ako? Nainis na sabi ko. Tumikim siya. Saan mo ba nais na magpunta aking binibini? Maaari ko bang malaman? Yumukod pa si Lucas sa harapan ko na siyang kinatawa ko. Hala parang tanga. Nagagawi pa sa amin ang tingin ng iba dahil sa ginawa niya. Bigla namang nawalang iniskot na palitan niyo ng kilig. Wala naman akong alam dito kaya ikaw na munang bahala. Hello, first time ko kaya magpunta rito. Hindi naman ito nagsalita, nginitian niya lang ako at nagsimula na ulit kumain. Pero paminsan-minsan ay sumusulya pa rin si Lucas sa cellphone niya. Matapos kumain ay nag-aya na siyang umuwi. Napanguso ako kasi ayaw ko pang umalis dito. Ilang sandali pa nakarating na kami sa hotel. Hindi naman yung kalayuan dito. Matapos ko mag-shower ay nagpalit na ako ng damit pantulog. Si Lucas naman yung nakaupo sa kama habang hawak pa rin ang cellphone niya. Iritang-irita na ako kaya walang paalam na hinablot ko yun sa kanya. What the? Minumura mo ba ako? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Nag-iwas naman siya ng tingin. Umirap ako tinignan ng cellphone niya. Nakapatay nito kaya inaharap ko sa kanya upang ipabukas. Password. Marina sabi ko. It's 061689. Tinype ko yun at wrong pinang sinabi. Tumaas lalong kilay ko tinignan siya. Niloloko mo ba ako? Napalunok si Lucas. It's your name. Napataas kilay ako muli. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Dahan-dahan ko yung tinype at patagong ngumisi ng magbukas. Unlock. Nang tinan ko yung convo nila ni Kuya Zia ng bumungad, tahimik ko naman yung binasa. Hey stupid boy, what do you want? Find someone for me. Napakunot na ako. Kuya ano yan? Isusumbong kita kay Celine. Won't cheat, dami pa sinabi. Sino ba pinapahanap mo? Lucas sent a picture. Kinilig ko yun, napakunot ako na makitang babae yun. Sisigawan ko na sana siya na mapagtanto ko kung sino yun. Siya yung babaeng nakatapak sa paa ko kanina habang nanonood kami ng dancing fountain. What? Oh, chicks. Sasabihin talaga kita kay Celine, malandi ka pa rin hanggang ngayon. Kuya, baka gusto mong ma-outside ko lang buka mamaya. Chicks, pumapatol ka na palangin sa mga bastos. Na naman, kuya, basta sa kama. Gago, sinaktan niyang bebe ko. Find her, I want to grip her neck. Sinaktan niya sa Celine? Sige, hahanapin ko. Papatayin ko na ba kuya? Nangatibig lang kamay ko eh. No, I let my baby decide. My mouth parted at beat before having a side. Napatingin ako kay Lucas. Huwag mo siya saktan, hayaan niyo na siya. Pero sinaktan ka niya. Biglang nagdilim ang mukha ni Lucas. Hayaan niyo o patutulugin kita sa sala? Mamili ka, malamig na sabi ko. And it worked. Kinuha ni Lucas sa akin pabalik ang phone niya at nag-type sa pinakita niya sa akin. My baby said no. Huwag mo na siyang saktan, hayaan niyo na lang. My wife. Kapag kuwan ay nag-reply si Kuya Sian at nang mabasa kong sinabi niya napatawa ako. Okay, Mr. Understanding. Mr. Understanding ka raw, pangasar ko sa kanya. Napanguso lang si Lucas at tinalikuran na ako. Nagtatampo yatang loko. Hindi naman big deal yung ginawa ng babae para patayin siya. I am a bitch sometimes but I won't stoop that low. I'm not saint, I am not God and I don't have the rights to took lives. Not even once, not even mine. Napatayo ko bigla na marinig kong sigaw ni Lucas. Wife, get up!
Asan sunog? Natatarantang tanong ko habang kinukusot ang mga mata. And there, I found him standing in front while holding my phone. What? Ayun. Who is this? Tanong ni Lucas habang dikit ang kilay. Nasaan? Dahan-dahan niya nilapit sa akin ang lock screen ng picture ng cellphone ko. Who is this guy? Seriously, Celine? He look younger than you. I think he's only 18. Nanghusga niyang sabi pero imbis na magalit ay mas napatawa ako. Napahawak ako sa tiyan ko at nagpapapadyak-padyak dahil sa sakit ng tiyan ko, kakatawa habang siya'y naka-poker face lang at nanunod sa akin. Why are you laughing? Mukha ba akong katawa-tawa? Tell me, ano bang wala sa akin na meron siya? Porket ba mas bata siyang tingnan? He's only 18 and you're 26. Dam, hindi kayo pwede at may asawa ka na. Why him? His expressions looks horror at parang konting-konti na lang mababalo na siya. Oh gosh, what the? Hindi ko pa rin mapigilang matawa. And now you're cussing. Is that because of this man? He's a bad influence to you? Napapailing-iling pa ito habang sinasabi yun. Tumikim naman ako para pigilang matawa. He is Byun Byakyun, a 29-year-old Korean actor and a member of EXO, CBX and the leader of the Super M. Naalala ko kasi si Baekhyun kagabi, so I saved one of his picture at nilock screen wallpaper ko yun. 29 years old, nakangaling Lucas na tanong. Yeah, pareho kayo pero mas bata siyang tingnan. Baby face kumbaga. I smirk. I really like teasing him. Titiklop kasi. You like him? Nadilim ang mukha niyang tanong. Yes, since I am 21 years old, I already plan to marry him, pati si Chanyeol. Napangiti ako ng patago na mas lalong dumilim ang mukha ni Lucas. O tapos, ayun na naman ang iconic line niya na lagi niya sinasabi kapag napipi ko na siya. He's cute and adorable. I like his voice when he's singing. Gusto mo bang pakinggan? Ringtone kong boses niya. O tapos, malamig na tanong niya ulit, napatawa na naman ako. Kung tapusin ko kaya yung pagmumukha mo? And now you're defending him. O tapos, nakangising pagaya ko sa line niya. As if naman kaya kong pakasalan si Baekhyun, he's only for Chani babe. And is a K-pop artist for Pete's sake. Hindi ko siya kailan maaabot dahil masyado siyang mataas. Sino ba naman kasi ako para mapansin niya? He roared, making me raise my brows at him. Ang OE ha? Hinawakan ko si Lucas sa braso at tinilaki na pahiga kami sa kama. He shifted our position kaya siya na ngayon nasa ibabaw ko. Tinukod niya parehong kamay sa gilid ng ulo ko at tumingin ng diretso sa mga mata ko. I don't share, Celine. He licked his lips sexily. Napalunok ako ng 2 beses. He looks younger than me even though our age are the same. Dahil artista siya at ako normal lang. He is a leader. I am a CEO. He is cute and adorable while I am handsome and sexy and hot. He is good at singing. Try me baby. You want to marry him? Sorry not sorry but I won't file a divorce paper just for you to marry him. You are mine since the day you say I do. And then he kissed my forehead gently. Answer me Celine, do you still like him? Seryosong tanong ni Lucas. Bakit ba niya kinukumpara ang sarili niya kay Baekhyun? Walang-wala naman si Lucas sa kalingkingan niya. Char lang. A flirty smile crept on my lips. Yeah, but I like you more, baby. His eyes dilated while looking at me in awe. What? He blinked his eyes when he realized it. You call me baby and I heard him gasp, then smiled. I like you more too. He then claimed my lips. Naputol yun na may kumatok, nakasimangot itong tumayo, kaya sumunod ako. May nakita kong babae at masasabi mong chef siya dahil sa suot niyang uniform, sa kanya inabot ang isang tray na may lamang pagkain kay Lucas. Nginitan pa ako nito, hindi pilit hindi plastic kung hindi yung totoo talagang ngiti kaya nginitan ko ni siya pabalik. Here is your breakfast ma'am sir, eat well po. She smiled sa umalis na. Pakshot naman no, panira kainis, sabi ni Lucas at ginulugulo pang buhok niya. Napatawa naman ako. Let's eat my wife, you need to gain energy dahil mamamasyal tayo mamaya. He smiled and patted my head. Saan naman tayo pupunta? Excited kong tanong. In Calle Crisologo and Banky Windmills tapos bukas uwi na tayo. Sabi ni Lucas habang inaayos ang pagkain. Inon ko ng TV at saka sinimulan ng pagkain. Sinusubuan niya naman ako kaya panguyan na lang ang gagawin ko. One of the most beautiful and amazing streets surrounded by houses built during the Spain era. It is one of the perfect place for a tour in the past. Being surrounded by old houses, Calle Crisologo is also called the Heritage Village. Si Lucas mismo nagsilbing tour guide ko simula nang makataba kami rito sa Vigan, Ilocos Sur. Mukhang nakailang punta na siya dito dahil alam niya na lahat ng pasikot-sikot mula sa daan at sa mga infrastruktura na nakapaligid. Si Lucas na nagpaliwanag sa akin kung ano saan nagmulang lugar na to, kung paano nabuong itsura noon at paano dinarayo ng mga turista.
Para siyang teacher sa history ko magkwento dahil lahat yun ay detalyado. At sa lahat na napuntahan ko, itong Calle Quirosologo ang pinaka nagustuhan ko. Talagang pangunang panahon ng datingan. Ang mga bahay sa paligid ay gawa pa noong Spanish time. Ang ganda at ang unique pagmasdan. Idagdag mo pa yung mga kalesang dumadaan. Sumakay kami sa kalesa kanina at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Napakagan kasi nun sa pakaramdam. Malapit lang din dito sa Plaza Salcedo kung saan kami nanood ng dancing fountain kagabi. Napatingin ako kay Lucas sa seryosong kumukuha ng litrato ko. Nag-post na lang ako at masayang umiti sa camera. Pagkatapos ay inabot kong camera at siya naman ang pinatayo ko sa gilid ng lumang bahay. Seryoso lang siya sa camera pero nung kaming dalawang nagpakuha ng picture ay nakangiti na siya. Hindi ko talaga maintindihan ang lalaking ito. Napaka-bipolar, ang bilis magbago ng mood. Nilibot ko muli tingin ko sa paligid hanggang sa may makaagaw sa atensyon ko. Grupo yun ng mga kababaihan na nagkakatuwaan. May cameraman din silang sa harapan. Napakaingay nila hanggang dito irinig ko pa rin ang mga usapan at talakak nila. Hindi mo nila nakikita nakakaistorbo na sila sa mga dumadaan at dumarayo? Naliit ang mata ko na mapagtanto ko kung sinong isa doon. Hoy Emilia! Tawag ko't kumaway-kaway pa. Malakas ang boses ko kaya nakuha kong atensyon ng mga tao, ngunit kapag ko ay iniwas din sa akin ang tingin. Yung iba'y nagbulong-bulungan pa kaya napairap na lang ako. Ngayon lang naman hindi pa ako pagbigyan. Char, habang si Emily tinanalama ko parang hindi kilala. Ha? Ano na naman bang etos ng babaeng to? Confused, hinila ko si Lucas papalapit sa kanila. Saan tayo pupunta baby? Kunot nung tanong pa niya sa akin. Doon sa kabilang kanto, nakita ko kasi si Emily. Napats lang siya at saka inayos ng salamin na suot. Hello Ekang! Bati ko sa kanya na tuluyan namin siyang malapitan. Ganito rin siya noong nakaraan nung pumunta siya sa hotel na kinaroroonan namin ni Lucas. Napagtanto kong nagfo-photoshoot sila dahil nakaayos siya at may mga aparatos na pang-camera sa gilid. Nakalimutan ko yata na model pala tong kaibigan ko. Who's Ekang? Do you know her? Anang mistisong babae na katabi niya. Medyo mas matangkad rin to kaysa kay Emily. Ah? Kinat her off. Of course we are childhood best friends. By the way, I'm Celine. Inilahad kong kamay ko sa harapan ng babaeng mestiza. She scoffed while looking at my hand. Nakakainis dahil pasulyap-sulyap pa siya sa katabi kong si Lucas. Marian, inabot din naman niyang kamay ko pero malakit na tinginin na kay Lucas pa rin. Napairap ako sa kawalan. Problema ko na ngayon na gwapong asawa ko. Nang sulyapan ko pa si Emily nahuli ko itong nakangiti din kay Lucas. Hala, huwag niyo sabihin gusto niyang asawa ko. At nang ibaling ko kay Lucas ang tingin ko'y wala itong expression sa muka habang nakatitig din sa akin. Hey handsome, what's your name? Ani Marian at naglahad pa ng kamay kay Lucas. Parang hangin lang ako dito ha. Dapat palang yung Bangkay Windmill na ang inuna naming puntahan. Nahiya naman ako sa kanilang tatlo. Not interested, I'm with my wife. Malamig na Lucas sa tugon. Kulang na lang ang magtatatalon ako sa tuwa. Napahalakak naman si Emily sa gilid habang si Marian ay ginalang tingin. Saan hindi ko makita? Natigilan ito mapunta sa akin ang tingin niya. Napangiti ako nang yapusin ako ni Lucas at hilahin papalapit sa kanya. She's my wife. Kinaspan niyang wedding ring namin. Habang si Marian ay nalaglagang pangat parang hindi pa di makapaniwala. Kahit kailan malandi ka talaga, Rian. Ayan, napahiya ka tuloy. Kating-kati ang pempem girl. Si Emily sa kinirapan si Marian. Hinila naman ako ni Lucas palayo doon sa katumigil sa naglalako ng buko juice. You want some? He asked and I just nodded my head. Kuya, 2 po yung tig-15. Napatawa ko para siyang tambay kung magsalita. Idagdag mo po yung pagmalakasang outfit niya na all black. What are you laughing at? Tanong ni Lucas at tinabot sa akin yung baso. Wala, whatever. Bumalik na kami sa pinanggalingan namin kanina. I wanted to live here, honestly speaking. The place is clean and good. You can inhale fresh air and the view. MTRCB, mesmerizing, tantalizing, relaxing, calm and beautiful. Just by looking at the same old houses surrounds me makes me feel like I'm born and living in the 18th century. Idagdag mo pang mga kalesang gumagala. Bawat bahay dito may ikalawang palapag at gawain sa kahoy. Ibang may sira-sara na pero ang ganda pa rin pagmasdan. Nang mapagod kami kakalibot ay umupo kami sa isang bench doon. Walang namutawing ingay sa pagitan naming dalawa kaya ako na nagsalita at bumasag sa nakakabinging katahimikan. Are you happy? I asked. Hindi ko rin alam kung bakit ko yung natanong. I am because I'm with you. Thank you for making me happy, Celine. Lumamlam ang mga mata ni Lucas at sinubsob ang mukha sa leeg ko na parang wala taong makakita sa amin. Hinayaan ko na lang siya dahil mukha siyang pagod. Kanina pa kasi kami palakad-lakad. You are happy? Kapag kuha ni balik tanong niya sa akin. I just hum. Sapat ng ngiti sa mga labi ko para masabing masaya ako. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakaramdam ng kasayahang ganito. Masaya rin naman ako sa piling ng mga magulang ko. But the happiness I'm feeling whenever I am with him is strange, kakaiba.
Hindi ko may paliwanag. Bumiyahe pa kami papuntang Ilocos Norte pagkatapos namin puntahan ang gusto namin puntahan sa Ilocos Sur. Hulaan niyo kung saan kami pumunta ngayon. If there is one thing that is synonymous to Ilocos Norte, that is no other than their iconic windmills. Their Bangi Windmills, it is situated near the Bangi Bay in Ilocos Norte. Bangi Windmill Farm is the right destination for tourists who wants to explore the northern region. Paglabas ko na sa sasakyan ay malakas na hangin ang tumama sa mukha ko. Natatawang inayos ni Lucas ang buhok kong tinatakpan ng mukha ko. Let's go, he said and then intertwined our hand at saka hinalikan yun. Kilig naman ako kaagad. Ang ganda ng misis ko. Nakangiti pa po rin ni Lucas pa kaya napahawak ako sa puso ko tumakto na sasaktan habang patuloy pa rin kami naglalakad. Celine, are you okay? Tell me where it hurts? Nag-alalang tanong ni Lucas. Napapikit ako't kunwaring nasasaktan. Masakit? Tanong niya ulit. Kagat-labi ako napatango. Truth hurts, sabi ko saka tumawa. Nakita kong pagkalaglag ng panganya at umiling-ining na tila hindi makapaniwala sa naging akto ko. You silly girl, sabi niya kaya natawa kong tumakbo. Damn, kapag nahuli kita, tignan mo. Banta ni Lucas pa habang nakangusong hinahabol ako. Hala, natatakot ako. Sigaw ko pabalik at saka tumawa ng pagkalakas-lakas. Hindi ko na naintindihan pang ibang sinabi niya dahil malayo na siya sa akin. Hinihingal akong tumigil sa paktakbo nang makita ko mga windmills hindi ganun kalayo sa akin. Mataas yun na tumiikot. Hile-hilera yun nakatayo na parang pinapalibutan ng bay. Napangiti ako. Tanaw ko rin kasi ang Bangi Bay mula dito. Shit, napatingin ako kay Lucas na nasa tabi ko. Nakahawak ito sa magkabilang tuhod habang mabilis ang paghiga na tila pagod na pagod. Hapong-hapo siya, halatang tumatanda na. Bakit parang mas hinihingal ka pa kaysa sa akin? There are group of ladies there. Tapos sinabol nila ako para magpa-picture. Celine, I am so tired. Napupa pa siya sa buhangin kaya napatawa ako. Ang gwapo mo nga kasi, sabi ko naman. Yeah, hindi naman. I saw his face redden kaya mas napatawa ko lalo. Pahambol panloko, halata namang GGSS siya. Namumula ka, pangasar ko tinuro ang mukha niya. O tapos, SML, and in instant ay wala ng emosyon na mababakas sa mukha niya. Nagsalubong ang kilay ko, SML, ang sabi sa akin ni Emily noon ay ibig sabihin daw na boobs mo lawlaw. What? Nalaki ang mga mata niya. Sino may sabi niyan? Where did you learn that? Inis na tanong niya, pumulot lang ako ng bato at inihagis yung malapit sa kanya. Si Emily, sabi niya kasi dati SML. Tapos nang tinanong ko kung ano ibig sabihin nun, yun ang sinabi niya. Baliwala ko sabit saka kumibit balikat nung ininabastusan ako pero kalaunan nasanin na ako. Ano pa bang aasahan ko sa babaeng yun? Bukod sa bastos niyang bunganga, she's really tainting your mind. Nainis na sabi ni Lucas. Hinawakan ko naman siya sa braso saka hinagod yun. Kumalma naman siya pero nanigas ang katawan niya. Okay, it means share mo lang. Hindi boobs mo lawlaw and baby. Please you know how much I love your touch but not here. God knows I respect you so much. Are you even aware that I'm hard now? Sabi niya dahilan upang tumingin sa ibaba niya at ganun na lang ang pagbitaw ko nang makitang malaki umbok niya doon. Agad ako lumayo sa kanya. Pinikit ko mga mata ko tiniya ng hangin na tumama sa mukha ko. Malamig yun saka fresh, tamang-tama sa mainit na panahon. Gusto ko nga sana mag-swimming sa bay na nasa harapan pero hindi naman ako gaano marunong. Isa pa ba kabawal? Bilyonero naman ang asawa ko, diba? Kung sabihin ko kaya siya magpatayo ng bahay dito. Ang sarap kasi sa balat ng siwi ng hangin, idagdag mo pang nagtataas ang windmills tapos yung magandang scene ng bay sa harap. Parang gusto ko na dito na lang sa Ilocos tumira at wag nang bumalik sa Maynila. Tila sandali pinaramdaman kong kami ni Lucas sa bewang ko. Nakayakap na siya sa akin mula sa likod. O akala ko ba ayaw mo? He covered on my mouth using his brush. I'm enjoying the view. Kapag ko inilabas ni Lucas ang camera at kinuhanan kami ng litrato sa ganoong posisyon. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po kong samahan sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.